Isang mapagpalang gabi Pilipinas, ako si Armando Pandaan, ang inyong taga-saliksik at kaagapay. Tara at tuklasin natin ang kasaysayan ng wika. Para sa maiinit na balita, ating tutuklasin ang kasaysayan ng ating wikang pambansa at ating ding aalamin ang kasaysayan ng ortografiyang Pilipino. Una sa mga balita ngayong gabi, ang kasaysayan ng wikang pambansa. Narito ang ulat ni Irish Orseni. Panahon ng katutubo. Bago pa man dumating at sakupin ng Espanyol ang Pilipinas, mayroon na ang mga katutubo ng sining, pamahalaan o barangay, batas, panitikan, wika at may sistema na ng komunikasyon noon na siyang naging dahilan ng palitan ng mga produkto o ang tinatawag na barter system. Hindi na nakapagtataka na may sarili ng wika ang mga katutubo noong panahon na iyon dahil may sistema na ng komunikasyon. Sa panahon na iyon rin pinakilala ang sistema ng pagsulat ng ating mga ninuno. Ito ay ang baybayin at alipata na siyang pinatunayan din ni Padre Chirino sa kanyang relasyon de las Islas Filipino. Batay din sa ulat ng misyonerong Kastila, kanilang natatnan na ang mga Pilipino ay marunong ng magbasa at sumulat gamit ang baybayin na naglalaman ng 17 titik, 3 patinig at 14 na katinig. Dahil dito, nag-aral ang mga misyonerong ng wikang katutubo at nagkaroon ng pangangailangang ilimbag ang kauna-unahang haklat sa ating bansa. Ito ay ang doktrina Kristiyana sa paraang baybayin. Ang libro ay sinasabing inilimbag sa parehong wikang Espanyol at Tagalog gamit ang alpabetong Romano. Kasama na rin ang salin nito sa baybayin kung kaya't mas madali na pag-aralan ng mga Kastila ang ating wika. Naging produkto rin nila ang mga unang limbag na diksyonaryo at babasahing panggramatika. Ngunit kaunti lamang ang mga natirang panitikan sa panahon na ito dahil pinasunog ng mga Kastila ang mga nailimbag na panitikan na nakasulat sa baybayin. Dahil pinaniniwalaan nila na ito raw ay gawa ng demonyo. Sa panahon na iyon, nanganib ang katutubong wika ng mga Pilipino. Nagkawatak-watak sila at matagumpay na nasakop ng mga Kastila ang mga katutubo. Panahon ng Kastila. Sa panahon naman ng Kastila, nang sakupin nila ang Pilipinas, mayroon ng umiiral na wika sa ating katutubo, ngunit ito ay pinigil nila. Ayon sa mga Kastila, nasa kalagayang barbariko ng ibig sabihin ay malakas, matapang at may marahas sa pag-uugali, disibilisado na ang ibig sabihin ay walang tamang pag-uugali, at pagano na ang ibig sabihin naman ay wala silang Diyos at ang kanilang sinasamba lamang ay ang anito nung datnan ng mga Kastila ang ating mga katutubo. Kaya naman, tinuro ng mga Kastila ang Kristyanismo sa mga katutubo upang mas maging sibilisado di umano ang mga ito. Upang mas may palaganap pa ang Kristyanismo, ang mga misyonerong Espanyol na sina Agustino, Franciscano, Domenico, Jesuita at Recoleta ang nag-aral ng mga wikang katutubo dahil mas madali itong matutunan kaysa ang wikang Kastila. Nagsulat ang mga praile ng mga diksyonaryo, aklat panggramatika at katekismo para mas mapabilis sa pagkatuto nila ng katutubong wika. At sa loob ng maraming panahon, sinikil ng mga Kastila ang kalayaan ng mga Pilipino at nagpatupad ng mga batas na nakabatay lamang sa mga positibong resulta para lamang sa gobyerno ng mga Espanyol. Ibinasura nila ang baybayin at pinakilala ang sistema ng abecedaryo upang mas magawa nila ang kanilang layunin, lalong-lalo na ang pagpapalaganap ng Kristyanismo na siyang pinakalayunin ng Kastila na may patupad sa Pilipinas. Tinuruan nila tayo ng wikang Kastila. Pinag-aralan din naman ng mga Kastila ang ating katutubong wika upang malaman nila kung ano ang mga nasa isip ng mga katutubong Pilipino. Sa panahon na ito, wikang Kastila ang ginamit na medyum na pagtuturo ng mga Kastila alinsunod sa dekretong ginawa ni Carlos IV noong Disyembre 29, taong 1772 at ituturo ang wikang Kastila sa lahat ng paaralang kanilang itinatag sa mga Indio o ang mga katutubong Pilipino.
Sa panahon naman ng Rebolusyong Pilipino, unti-unti na sumibol sa kanila ang kaisipang isang bansa, isang diwa, kung kaya't nagpupuyo sa paghimagsik ang naramdaman ng mga Pilipino noon. Bilang unang hakbang, ang ibang mga Pilipino sa panahong iyon ay nagsadya ng karunungan sa ibang bansa at nag-aral katulad nila Jose Rizal, Graciano Lopez Haina, Antonio Luna at Marcelo H. Del Pilar. Upang masupil ang Kastilang pamahalaan, sila ay gumawa ng mga panitikan na nasusulat sa wikang Tagalog upang ilabas ang kanilang masidhing damdamin laban sa mga Espanyol. Ito rin ang hudyat ng muling pagkakabuklod-buklod ng mga Pilipino sa alinlang panig ng bansa. At nang manalo ang mga Pilipino laban sa mga Kastila, ito ang nagbigay daan sa pagkilala sa Pilipinas bilang kauna-unahang republika sa Asya at mas lalo pang napayabong ang wikang Tagalog dahil sa konstitusyong ipinatupad noong 1877 sa panahon ng himagsikan. Ito ay ang saligang batas ng biak na bato na nag-aantas na ang wikang Tagalog ang magiging opisyal na wika ng mga Pilipino ngunit hindi pa wikang pambansa. Sa kabilang banda, ang paggamit ng wikang Tagalog ay optional lamang at gagamitin lang kung kinakailangan. Ito ay ayon sa ating unang presidente na si Emilio Aguinaldo at ang sinasabing dahilan din nito ay ang pamamayani ng mga ilustrado sa Asambleyang Konstitusyonal. Muli, ako si Lyra Shorsine, nagbabalita. Balik sa iyo, Armando. Maraming salamat, Lyrish. Atin naman alamin ang kabuang nilalaman ng kasaysayan ng wikang pambansa. Narito ang ulat ni Isra Ramos. Natapos na nga tayo sa unang yugto ng kasaysayan ng wikang pambansa at narito ako upang iulat ang ikalawang yugto ng kasaysayan ng wikang pambansa. Ano nga ba ang naging sitwasyon ng ating wika sa panahon ng Amerikano? Narito ang mahalagang pangyayari sa panahong ito. Sa panahon ng pagdating ng mga Amerikano, sa pamumuno ni Almirante Divi, nagsimula na naman ang pakikibaka ng mga Pilipino para sa kanilang kalayaan. Ang mga Amerikano ay nagpasya na gawing opisyal na wika ang Ingles at pilit ibinasura ang mga katutubong wika at ang Espanyol bilang paraan ng pagtuturo sa sektor ng edukasyon. Sinakatuparan ang sistema ng edukasyon na nagtakda na ang wikang Ingles ang gagamitin simula antas ng primarya hanggang sa kolehiyo. Alam nyo ba na ang unang nagsipagturo sa atin ay ang mga sundalong Amerikano? At kasunod naman ito ay ang mga Thomasites. Ngunit, nahirapan ang mga Amerikano sa pagtuturo ng wikang Ingles, kung kaya't minsan ay ginagamit nila ang ating vernacular na wika para mas maintindihan ng mga bata lalo na sa antas ng primarya. Dahil dito, inirekomenda ng mga nakatataas na gamitin ang ating vernacular na wika bilang pantulong sa pagtuturo. Naging resulta nito ang paglilimbag ng mga aklat na nasusulat sa Ingles Ilocano, Ingles Tagalog, Ingles Bisaya at Ingles Bicol. Ngunit, nang mapalitan ang direktor na namumuno sa sektor ng edukasyon, ibinalik ang purong wikang Ingles lamang ang gagamitin sa pagtuturo sa paaralan. Dahil doon, nagkaroon ng mga pag-uusap tungkol sa aling wika ang dapat gamitin sa sektor ng edukasyon at maraming samot-saring mga opinyon ang ipresenta ng bawat isa. Sa huli, nakita ng mga Amerikano na nasasayang lang ang kanilang gastos sa paghahanap ng mga guro na Amerikano at paglilimbag ng mga aklat na susulat sa wikang Ingles, sapagkat nahihirapan pa rin ang mga mag-aaral umunawa sa wikang ito. Hanggang sa isinulong ni Caleb Salibi sa isang pagtitipon na mas makabubuti nga na magkaroon ng isang wikang pambansa na hango sa katutubong wika upang maging epektibo at malaya ang paraan ng edukasyon sa ating bansa. Simula dito, nagsimula ng magsibol ang usaping wikang pambansa
sa isang kombensyong konstitusyonal. Iminungkahi ni Lope K. Santos na isa sa mga wikang umiiral ang nararapat na maging wikang pambansa, at ito ay sinusugo naman ni Pangulong Manuel L. Quezon. Nakasaad ito sa probisyong pangwika sa Artikulo 14, ikatlong seksyon ng Saligang Batas taong 1935. Dahil dito, pinanganak ang surian ng wikang pambansa na siyang naatasang mag-aral tungkol sa wikang pambansa sa bisa ng Batas Commonwealth bilang 184. At dito nga nag-umpisa ang wikang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa sa bisa ng kautosang tagapagpaganap bilang 134 na pinalabas ni Pangulong Quezon noong taong 1937. Mabuti na lamang sa panahong ito ay nagkaroon na ng pag-asa ang wikang pambansa sa Pilipinas. Nang matapos ang panahon ng Amerikano ay siya namang pagdating ng panahon ng mga Hapones. Narito ako upang iulat ang mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng ating wika sa panahong ito. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapones ay tinawag silang Little Giant dahil sa kanilang maliit na bansa, ngunit may pambihirang lakas lalo na sa pampamahalaang aspeto. Tulad ng Amerikano, tinanggal din ng mga Hapones ang wikang Ingles at mas sinais pa nila ang paggamit ng wikang Tagalog. Dito umusbong ang panitikang Tagalog dahil halos lahat ng panitikan ay nakasulat sa wikang ito. Ipinatupad ang wikang Tagalog at Nihongo bilang mga opisyal na wika sa bisa ng ordinansa militar bilang 13. Nang muling binuksan ang mga paaralan pagkatapos ng pananakop ng mga Hapones ay tinuro ang Nihongo. Ngunit pinanatili pa rin ang pagtuturo ng Tagalog upang tuluyang mawala ang impluwensya ng mga Amerikano sa ating bansa. Sa panahong ito, nagkaroon ng iba't ibang debate tungkol sa usaping pangwika. Bagamat may mga hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakasunduan, hindi maitatanggi na nagana ang talakayan pagdating sa wika sa panahon ng Hapones. Pagkatapos ng panahon ng Hapones, ay sa wakas ay dumating na ang panahon ng pagsasarili hanggang sa kasalukuyan. Sa panahon ng pagsasarili, itinuring na opisyal na wika ang Tagalog at Ingles sa bisa ng Batas Commonwealth bilang 570. Dahil dito, bumalik ang sigla ng edukasyon. Bagamat may mga panitikang nakasulat sa wikang Tagalog, mas paborito pa rin ng mga tao ang mga nakasulat sa wikang Ingles, lalo na sa mga palabas at comics, dahil ay nakasanayan na nila ito. Noong taong 1950, pinalitan ang katawagan ng wikang pambansa mula sa Tagalog patungo sa Pilipino na letrang P sa bisa ng kautosang pangkagawaran bilang 7. Kasunod nito, nagkaroon ng mga pagbabago sa edukasyon. Kabilang ang pagpapatupad ng edukasyong bilingual, na kung saan ang wikang Ingles at wikang Pilipino na letrang P ang gagamitin sa pagtuturo. Pag-upo naman ni Pangulong Corazon Aquino noong 1987, pinalitan ang tawag ng wikang pambansa mula sa Filipino na letrang F. Sa kasalukuyan, mananatiling Filipino na letrang F ang tawag sa ating wikang pambansa. Mabilis ang pag-usbong ng usaping pangwika sa bansa at patuloy itong hinuhulma at pinapayabong sa tulong ng mga malikhaing isip at karunungan ng mga gumagamit nito, lalong-lalo na tayong mga Pilipino. Muli, ito si Ezra Ramos, nag-uulat. Balik sa iyo, Armando. Maraming salamat, Isra.
Mga kaibigan, dumako naman tayo sa kaalaman ng wika. Alam niyo po ba, bago natin ipagdiriwang ng isang buwan ang ating wika, ito ay pinagdiriwang natin ng isang linggo. Ito ay hindi Agosto, kundi ika-27 ng araw ng Marso hanggang ika-2 araw ng Abril. Ang pagdiriwang na ito, sakto po yan sa kaarawan ng bantog na manunulat na si Francisco Balagtas. Ang pagsisimula ng linggo ng wika, base po yan sa proklamasyon numero 35 noong 1946 ni Pangulong Sergio Osmeña. Alinsunod naman ito sa Commonwealth Act numero 570 ni Pangulong Manuel L. Quezon. Layon po niya na gumawa ng hakbang sa pagsulong ng ating wikang pambansa. Pagsapit ng 1954 nang medyo iurong ni Pangulong Ramon Magsaysay ang pagdiriwang ng ating wika sa ika-29 ng araw ng Marso hanggang ika-4 ng araw ng Abril upang bigyan diin ang kaarawan ni Balagtas na nasa linggong iyan. Nung sumunod na taon, sa bisa ng proklamasyon 186, ginawa niyang Agosto 13 hanggang 19 ng Agosto, sa pool naman niya ng kaarawan ni Pangulong Quezon na itinuturing ama ng wikang pambansa. Pagsapit ng 1997 ng isagad ni Pangulong Fidel Ramos ang pagdiriwang ng ating wika ng isang buwan. Muli, ito po ang inyong lingkod, Armando Pandaan, na nagpapaalala sa atin na ang pagdiriwang ng ating wika ay inaaraw-araw dapat at hindi lang iisang buwan. At lagi natin tatandaan ang KK. K-alaman, K-yamanan, K-OK! Mga kaibigan, dumako naman tayo sa kasaysayan ng ortografiyang Pilipino. Narito ang ating mga tagaulat na sina Criselda Rosco, Jonathan Rilano at Sofia Lorin Formiento. Ortografiya ang paraan ng pagbibigay simbolo sa wikang pasalita sa paraang pagsulat. Sa madaling salita, ito ay paraan ng pagkaybay, spelling na ginagamit sa isang wika. Alam niyo ba na noon pa man ay mayroon nang ginagamit na alpabeto ang ating mga ninuno at tinatawag itong alibata o baybayin. Ano nga ba ang alibata o baybayin? Ang alibata o baybayin ay binubuo ng 17 simbolo na kumakatawan sa isang letra. Tandaan na ito ay may 14 na katinig at 3 patilid. Ayon dito, dalawa ang teorya na pinagmulan ng baybayin. Ayon kay Gregorio Elzalde, ito raw ay nagmula sa alpabetikong asokan ng India. Ayon naman kina Maestrado Villanor Alejandro at Pineda, ang abakadang Pilipino ay buhat sa matandang abakadang Malayo. Sistema ng pagsulat. Sa matandang pagsulat, tato lamang ang ginagamit na bantas. Ito ang mga sumusunod. Una, 2 guhit na pailid. Kumakatawan ito sa tuldok sa pagtatapos ng bawat pangusap. Krus. Inilalagay sa ibaba ng titik kung nais pawiin ang puneng at. Tuldok. Hurlit sa Espanyol at kudlit naman sa mga Katoliko. Inilalagay sa ibabaw ng katinig kung susundan ng puneng E at I. Sa ilalim naman kung sinusundan ng O at U. Dumako naman tayo sa abecedaryo ng mga mananakop. Ang mga abecedaryo ng mga mananakop sa pagsakop sa atin ng mga Espanyol, napalitan ng alpabetikong Romano ang alibata dahil nagkaroon ng romanizasyon. Atin namang talakayin ang ortografiyang wikang pambansa. Nakatutok, Jonathan Relaro. Taon 16. Sa pagdating ng mga Kastila, ang alibata na kauna-unahang babakadang Pilipino ay nahalinhan ng alpabetong Romano na siya namang pinagbatayan ng abakadang Tagalog. Unang ortografiyang wikang pambansa, 1,940 hanggang 1,971. Sa taong ito isinulat ni Lope K. Santos ang balarila ng wikang pambansa at binuo ang abakadang Tagalog. At sa mga taong hindi nakakakilala kay Lope K. Santos, siya ay isang Pilipinong makata, manggagawa at lingwistika.
Ang abakadang Tagalog ay binubuo ng 20 letra, 5 patinig na A, E, I, O, U. 15 katinig na babasahin ko sa Katagalugan. Ba, ka, da, ga, ha, la, ma, nang, pa, ra, sa, ta, wa, at ya. Hindi isinama sa 20 letra ang 11 banyagang letra na kinabibilangan ng C, CH, double L, N, Q, double R, V, X, at Z. Sapagkat ang mga ito ay ginagamit lamang sa mga pangalang panangi. Sa halip ay tinumbasan ng mga letrang abakada. Ikalawang ortografiya ng wikang pambansa, 1,971 hanggang 1,987. Sa taong ito, masusing pinag-ukulan ng pansin na nooy surian ng wikang pambansa, na ngayon ay Komisyon ng Wikang Pilipino ang ortografiyang Pilipino na tinaguri ang pinayamang alpabeto. Komisyon sa Wikang Pilipino itinatag noong Nobyembre 13, 1936 sa pamamagitan ng Commonwealth Act No. 184 bilang surian ng wikang pambansa. Oktubre 4, 1971, dito binubuo ng 31 letra na idinagdag sa 20 na letra. Ang A, Ba, Da, E, Ga, Ha, I, Ka, La, Ma, Na, Nang, O, Pa, Ra, Sa, Ta, U, Wa, at Ya. Ang degrapo mula sa Kastila na C, CH, F, J, L, N, Q, R, V, X, at Z. Yun lamang po at maraming salamat. Ang susunod na mag-uulat, Sofia Parmento. Maraming salamat, Jonathan. Ayon sa ikatlong ortografiya ng wikang pambansa taong 1987 hanggang 2001. Sa taong ito muling nireforma ang alpabetong Pilipino, gayon din ang mga tuntunin sa ortografiyang Pilipino. Sino-sino nga ba ang mga nagreforma ng mga ito? Ang pagrereforma ay isinagawa ng nooy linangan ng mga wika sa Pilipinas o LWP na dating surian ng Wikang Pambansa o SWP na naging komisyon sa Wikang Pambansa o KWP sa tulong ng mga lingwista, dalubwika, manunulat, propesor, guro at mga samahang pangwika. Sa kung papaanong paraan nga ba? Nagsagawa ng symposium ang linangan noong Pebrero 26, Abril 6, Mayo 18, Agosto 11 taong 1987. Ang una ay idinao sa ASEAN Institute of Tourism at ang pangalawa naman ay sa National Teachers College. Bumuo rin ng lupon ang linangan upang magsagawa ng pag-aaral tungkol sa balak na rebisyon sa iba't ibang aspeto o lawak ng bubuoing bagong ortografiya. Upang makatiyak ang kawastuhan, iniharap ito sa iba't ibang kapulungan at kongresong pangwika gaya ng Taunang Konbensyon ng LEDCO na binubuo ng Pambansang Samahang Pangwika, Taunang Komprehensyon ng PASATAF, Taunang Konbensyon ng PSLF, at formal nang inilungsad ang 1987 na alpabeto at patnubay sa spelling ng wikang Pilipino. Ang paglulungsad ay isinabay sa pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa na idinaos sa pamantasang normal ng Pilipinas. At dito na nga ipinakilala ang ortografiyang Pilipino na tinaguriang makabagong alpabeto na binubuo ng 28 na letra. Ito ay ang mga A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R,
S, T, U, B, W, X, Y, Z. At inalis ang digrapong CH, dobleng letra ng L at dobleng letra ng R. Ayon naman sa ika-4 na ortografiya ng wikang pambansa 2001 hanggang 2006, sa bisa ng kautusan pangkagawaran bilang 45 ng taong 2001, inilunsad ang 2001 na rebisyon ng alpabeto at patnubay sa spelling ng wikang Pilipino. Noong Agosto 17, taong 2001. Nagkaroon muli ng rebisyon ang alpabetong Pilipino upang tugunan ang patuloy na development o istandardasyon ng sistema ng pagsulat sa Pilipino. Ipinaluwag ang paggamit ng mga letrang C, F, J, N, Q, V, X, Z. Ipinagamit ang mga ito sa spelling ng lahat ng hiram na salita, anuman ang variety nito kasama ang hindi formal at teknikal na variety. Oktubre siyam taong 2006 nang pansamantalang ipinatigil at ang ikatlong ortografiya. Agosto 2007 inilabas ng KWP ang draft ng ortografiya ng wikang pambansa na binuo ng KWP. Yun lamang po at maraming salamat. Muli ako si Sophia Formento, Jonathan Relano, Griselda Rosco. Balik sa'yo, Armando. Maraming salamat Criselda, Jonathan at Sophia. Muli, ito ang inyong lingkod, Armando Pandaan. Magandang gabi mga kaibigan.